Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa ating lahat. So ngayon po ay araw ng linggo, happy Sunday po sa ating lahat mga kasari. So for today's video guys, is i-share ko sa inyo kung paano kami nakakabayad ng lahat ng aming expenses dito sa bahay at dito na rin sa tindahan. So basta yung mga expenses natin sa wifi, sa kuryente, sa tubig at yung mga hinuhulugan natin, ayun, hulog sa motor. Although yung motor naman guys, nabili namin yan ng cash kasi yung perang pinambili namin ay hiniram sa bangko. Kaya kino-consider pa rin po namin yan na hinuhulugan namin monthly. At patapos na po yan mga kasari, isang taon na lang po ay patapos na yung motor na yan. Kaya I'm so excited na mawalan or mabawasan yung hulugan natin ng isa. I mean mga kasari na mabawasan yung isa sa mga hinuhulugan natin. So, mababawasan yung sakit sa ulo na iniisip natin buwan-buwan, 'di ba mga kasari? Bakit nga ba nakaka-survive tayo or nakakabayad tayo ng lahat ng expenses natin kahit paman na ang pinagkukunan natin is itong ating sari-sari store lamang? Paano nga ba tayo nakakabayad mga kasari? May isa dito mga kasari na ang laki-laki talaga ng naitutulong sa pamumuhay namin sa araw-araw, which is ang GCash mga kasari. Ang laking tulong talaga mga kasari ng GCash simula nung nagkaroon kami dito sa sari-sari store. Siguro mga 3 years and a half na rin kaming nag-GCash or 3 years. Pero ang laki po talaga na naitulong sa amin ng GCash. Kasi ngayon po talaga is nasa-shoulder po lahat ng GCash. Yung lahat ng aming expenses, nasa-shoulder po talaga ng GCash. Like yung expenses po namin sa kuryente. Magkano po yung kuryente namin monthly? Ano na po natin sa kuryente ay 1.6. Yan, 1.6 lang po yung kuryente namin kasi hindi naman ganun kadami yung mga appliances namin. At minsan lang namin magamit yung mga air fryer, yung mga hindi naman tayo namamalansya. Yan kasi yung mga malalakas sa kuryente, yung mga rice cooker. Hindi naman tayo nagra-rice cooker. So, ayun guys, 1.6. Yung 1.6 every month, sa GCash po natin yan kinukuha. Sa GCash na din po ako nagbabayad. At syempre tumatanggap din po ako dito ng mga nagbabayad ng kuryente at tubig. Pangalawa, nabayarin po natin expenses is yung sa wifi. Sa wifi mga kasari, ang binabayaran namin monthly ay 1,499.01. So iyan na natin na 1.5. Monthly din po yan mga kasari at sa GCash din po natin kinukuha yung pambayad dyan. Pangatlo na expenses po natin, syempre kapag may kuryente, may tubig din. Sa tubig naman po mga kasari, hindi naman masakit sa bulsa. So, kaya-kaya yan ng GCash natin dahil nasa 300 pesos lang naman po ang aming water bill. Kaya maliit lang po yan. Kaya-kaya po yan ng isang araw na kita natin sa GCash. Pang-apat naman po mga kasari, yung hulog po natin, meron po tayong home credit at yung sa home credit po natin may dalawa po tayo dong hinuhulugan. Sa TV po namin is 1,446 at sa isang cellphone naman po ay 2,284. So 'di ba mga kasari, kung i-compute natin yung dalawang home credit natin plus 2,284, may binabayaran po tayo sa home credit ng 3,730 pesos monthly. At sa GCash din po namin yan kinukuha. Kaya po mga kasari, napakalaking tulong po talaga na meron tayong GCash sa ating tindahan. Kasi nasa-shoulder po lahat niyan, yung mga expenses natin, pati na rin po yung pang-ulam at pang-bigas po natin. Panglima na hulugan po, gaya nga po na nabanggit ko kanina, is yung hulog po natin sa motor every first week of the month. Every first week of the month. So, hulog po natin sa motor is 3,380. So, kung ito-total po natin lahat mga kasari, monthly, ang nakukuha po namin sa GCash na pinambabayad namin sa lahat ng mga expenses na nabanggit ko ngayon ay 10,510 pesos monthly. Yan po talaga. So,
kung iaano natin guys na, kung iisipin natin, paano na lang kung hindi ako nag-Gcash dito sa sari-sari store? Saan ko kukuhanin yung 10,510 pesos? Hindi naman po natin yan kikitain sa ating tindahan. Kaya po talaga na thankful po talaga ako na kahit papano is napalaki ko sa nagsimula tayo sa puhunan na 500 yung puhunan natin sa Gcash ngayon. Kasi guys, ito ang mabibigay ko sa inyo na tips. Mas malaki po ang kikitain natin kapag medyo mas malaki na po ang puhunan po natin sa Gcash. Kasi hindi na po tayo na-short, hindi na natin tinuturo sa ibang tindahan para dun sila magpa-Gcash kasi kulang yung pera natin dyan, kulang yung laman ng ating Gcash app. So, maigi po talaga na may sapat tayong puhunan na kapag may nagpa-cash in, cash out ng 20k, 10k, 15k, 30k, 40k, 50k, meron tayong napoprovide. Kasi yung kada 1,000, 20 yung charge natin. Paano kapag biglang tulad nung nakaraan, may nag-cash out dito mga kasari ng 39,000. So, 39 times 20, meron na agad tayong 780 pesos nakita sa isang saglit lang, sa isang click lang. Kaya po talaga mga kasari na tuwan-tuwa talaga ako sa Gcash at natutunan ko talagang magpindot-pindot sa Gcash. Talagang tuwan-tuwa ako mga kasari. At ayun, madami ding makapagsasabi ng mga katulad ko na sari-sari store owner na ang laki nang naitulong sa kanila ng Gcash. Dati nga guys, may nag-comment sa comment section na nakapag-share sa akin yung isang kasari natin na siya daw ay nakapagpatapos na ng college na anak niya dahil sa kinikita niya sa Gcash every month na nasa 20k above. Yun po yung kinikita niya. Kaya nakakatuwa, nakaka-inspire, diba mga kasari? So siguro kung may anak na ako, ganun din yung gagawin ko. Dun din ako kukuha sa Gcash ng pampaaral sa kanya. Diba? Ang laking tulong talaga mga kasari ng Gcash. So yun guys, Gcash talaga yung nakakatulong sa akin at sa amin ni partner. Kaya nababayaran namin lahat ng expenses namin. Kahit pa man ang liit nung kinikita namin dito sa tindahan, basta hindi namin mapabayaan ang Gcash guys, is okay lang. Kaya ayun, kapag paubos na mga kasari yung cash on hand namin dito at malaki na yung laman ng cellphone, talagang inuutos ko kaagad kay partner na i-withdraw na. So, paano nga ba namin na-withdraw guys? Meron kaming Gcash card. So, dalawa yung Gcash card namin dito. So, tulad nung nakaraan, na ano na yung limit, yung pinaka cellphone number ko naman, yung Gcash, ang limit naman nung sa akin din is 500k. Dito sa pinaka main na cellphone na ginagamit kong pan Gcash, 500k din. So, ayun guys, yun lang yung vlog natin today. At may bibili ng sigarilyo. Pagbilhan muna natin. So, ngayong araw na to mga kasari, medyo okay na rin yung kinita natin sa Gcash. Kanina, ngayon wala masyado. Kasi siguro kasarapan pa ng pagsasabong. Pero tayo guys ngayon is naka 959 pesos nakita na tayo. Linis nakita na po yun mga kasari, 'di ba? Medyo malaki na rin. Kaya nakakatuwa guys, kaya talagang sinisipagan ko talaga dito sa pag-Gcash. Kasi dito nga kami talaga kumukuha ng mga pambayad namin sa lahat ng aming expenses ngayon. Kaya thankful talaga ako guys sa Gcash. So, mas maging maingat lang po tayo sa mga scammer, sa mga link, mga nagsesend sa atin dyan, wag po tayong pipindot. Maging observant po tayo sa mga nagpapa-Gcash sa atin kapag po may nagpa-cash in at pipicturan tapos hindi nyo naman kakilala, kunin nyo na lang po yung cellphone nila, kayo na lang po ang magpicture. Kasi minsan guys, ang dami ko napapanood ng mga kasari na nahahablot yung cellphone nila. At kapag magta-transact na kayo, medyo lumayo kayo mga kasari sa customer para hindi nila mahigit na ganyan yung cellphone. Keep distance. Siguro mga 1 meter, ganyan kalayo. Ito yung iyong bintana, dyan ka nagbebenta. So, layo ka ng mga 1 dipa. Ayun. Kahit hindi kayo magkarinigan, i-double check mo na lang. Kasi, mahirap na guys kapag nahigit yung cellphone mo or biglang nahila na ganyan. Di syempre, wala na.
tangay na lahat yung laman ng GCash mo. Kaya talagang kailangan din talaga nating mag-ingat mga kasari. So yun lang mga kasari ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Happy Sunday na rin lahat sa inyong lahat mga kasari. Bye guys!